Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Bea Fitsari, ang inyong taga-ulat sa hapong ito. Ang ating tatalakayin ay patungkol sa reduction sa Bohol ni Amelia Ferrer. So, ano nga ba ang reduction? So, ang reduction ay nagmula sa salitang ugat na reducer na nangangahulugang pagbabalik ng isang bagay sa dating kalagayan. Pagbabago, paiiksiin, ibalik sa pagkamasunurin natin sa maliit na bahagi at limitahan. Ang isang sistema ng pagtayo ng mga simbahan at munisipyo sa mga lugar sa Pilipinas bilang bahagi ng kolonisasyon ng Espanya. So, yung reduction is bahagi siya ng pananakop sa atin ng Espanya. So, ano ang koneksyon ng reduction sa politika, sa relihiyon, sa ekonomiya, at sa pangkultura? So, ang koneksyon ng reduction sa politika ay paggawa ng mga sentrong pampamayan ng Espanya. So, um, sabi dito na nagtatag ng mga bayan at lungsod na may sentrong pamahalaan. So, nagawa ang mga sentrong pampamayanan ang Espanya, yun na yung paggawa nila ng lungsod at saka mga pamahalaan. Pagbuo ng lokal na pamahalaan. Itinatag ang mga gobernadorsilyo, kabisa di barangay at iba pang lokal na opisyal. So, pagbuo ng lokal na pamahalaan, dito parang nagkakaroon na ng mamumuno sa isang pamahalaan. Meron na silang kabisa di barangay at saka gobernadorsilyo, which is yung gobernador. Pagpapatibay ng kontrol ng Espanya. Nagpahintulot sa mga Espanyol na magpataw ng kanilang mga batas at patakaran. So nagkaroon na ng pamahalaan. Nagkaroon na ng gobernadorsilyo at saka kasi di barangay. So meron na rin nagkaroon na ng batas at patakaran ang Espanya dito sa Pilipinas o sa mga Pilipino. Pagbuo ng sistema ng pangangasiwa. Nagtatag ng mga opisyal na nagbabantay sa mga Pilipino. So, yun na, nagkaroon na ng batas, patakaran. So, meron nang nagbabantay ng mga Espanyol sa Pilipino dito sa Pilipinas. So, ano ang koneksyon ng pang-ekonomiya sa reduction? So, pang-ekonomiya sa reduction, pagkuha ng likas na yaman, pagtatag ng mga industriya, pagpapatibay ng sistema ng tributo, pagbuo ng mga daanan ng kalakalan. So, pagkuha ng likas na yaman, nagpahintulot sa mga Espanyol na magkuha ng mga likas na yaman tulad ng ginto, pilak at iba pa. So, sa way ng reduction pang ekonomiya, ito yung naging way ng mga Espanyol para nakakuha sila ng likas na yaman na Pilipinas tulad ng mga ginto, pilak, so on. So, pagtatag ng mga industriya. Nagtatag ng mga industriya tulad ng agrikultura, pagmimina at paggawa ng mga produkto. So, dahil din sa reduction, nakapagtatag sila ng um, um, pang-ekonomiya nagsasabi na pagtatag ng mga industriya, like nagtatag sila dito ng mga agrikultura, pagmimina at paggawa ng mga produkto. Parang trabaho ng mga Pilipino. Which is, ang tinatrabaho ng mga Pilipino ay yung likas na yaman din ng mga Pilipino. So, pagpapatibay ng sistema ng tributo. Nagpataw ng mga buwis sa mga Pilipino upang suportahan ang gobyerno. So, ito na 'di ba yung time na sinakop tayo ng Espanyol, parang tayo yung nagsusuporta sa mga gobyerno. Yung mga buwis na ginawa ng mga Pilipino, yun yung nagbibigay ng ay, um, yun yung naging suporta ng mga gobyerno. So, pagbuo ng mga daanan ng kalakalan. Nagtatag ng mga daanan ng kalakalan upang mapadali ang pagpapalitan ng mga produkto. So, yun na nga, dahil nagkaroon na sila ng permission na pwede silang kumuha ng likas na yaman ng mga Pilipinas at mga produkto ng Pilipinas is para mapadali ang transaction is gumawa sila ng mga daanan. So, next is
reduction sa relihiyon. So, ano yung connection ng relihiyon sa reduction? So, pagpapalaganap ng Kristyanismo, syempre 'di ba sa Espanyol nang galing yung Kristyanismo na religion. So, pagtatag ng mga simbahan, so syempre may religion na tayo. So, nagtatag yung mga Espanyol ng simbahan dito sa atin sa Pilipinas, which is yung mga dito na nakapaloob yung mga religion ng mga born again, INC or Iglesia ni Cristo. So, yun na. Syempre, maraming religion tayo dito sa Pilipinas. So, pagpapatibay ng mga tradisyon. Nagpataw ng mga tradisyon at mga pagdiriwang ng mga Espanyol. So, dito na yung pagpapatibay ng mga tradisyon, parang tayo, yung mga Pilipino, naaaralan natin yung mga tradisyon ng Espanyol, which is yun na yung nagagawa natin. Like, sa kanila nanggaling yung mga festival and piyesta-piyesta na sineselebrate natin. Ganun din sa mga simbahan na may mga sineselebrate tayo sa mga simbahan. Sa Espanyol yun nanggaling. Kasi nga, yung Kristyanismo is nanggaling sa Espanyol. So, pagbuo ng mga orden ng mga pare. Nagtatag ng mga orden ng mga pare tulad ng mga Hiswita, Agustino at iba pa. So, di ba sa may simbahan ng Iglesia ni Cristo, tapos sa ibang simbahan, meron talaga sila mga pare. So, yun yung pagbuo ng mga orden ng mga pare. So, ano naman ang koneksyon ng reduction sa pangkultural natin? So, ito siya. Ang koneksyon nila ay pagpalaganap ng kultura ng Espanya. So nung time ng reduction is pinalaganap din ng mga Espanya ang kultura nila. Kung ano yung mga kultura na meron sila. Pagtatag ng mga paaralan. Nagtatag ng mga paaralan upang turuan ng mga Pilipino ng wikang Espanya at kultura. So, ito na nga, di ba? Paglaganap ng kultura. So, pinalaganap na nila yung kultura na meron sila dito sa Pilipinas. And after nun, nagpatayo sila ng paaralan para ituro ang salitang Espanya at mga kultura na meron talaga sila. So, pagpapatibay ng mga tradisyon, nagpataw ng mga tradisyon at mga pagdiriwang ng mga Espanyol, yun na nga sinabi ko, syempre, napag-aaralan na natin, kumbaga naisa sa buhay na natin yung mga tradisyon na meron sila. Pagbuo ng mga institusyong pangkultural. Nagtatag ng mga institusyon ng pangkultural tulad ng mga museo, aklatan, at iba pa. So, syempre, pinag-aaralan natin para sa atin ng mga Pilipino, nagawa sila ng museo, aklatan para makita natin yung way yung tradisyon nila, paano to nag-flow, paano nangyayari, paano siya ginagawa. Next is, ang ating tatalakayin ay tungkol sa Plaza Complex. Plaza Complex o tinatawag din na Pueblo. Sentro ng mga gawain panlipunan at panreliyon. Isang gawain upang maisagawa ang kolonisasyon sa mga lupain at mailipat sa Katolisism ang mga sinaunang tao na nagmula sa pulo ng Bohol. So, dito sa may Pueblo or Plaza de Complex, ang pueblo ay isang sentro ng mga gawaing panlipunan at panreliyon na itinatag ng mga Espanyol sa Pilipinas, partikular sa pulo ng Bohol. Upang maisagawa ang kolonisasyon at mailipat ang Katolisismo, ang mga sinaunang tao ay isang mahalagang bahagi ng estratehiya ng mga Espanyol upang mapakilos ang mga Pilipino mula sa kanilang mga nayon patungo sa mga sentrong pampamayanang itinatag ng mga Espanyol. So, yun yung Pueblo or Plaza de Complex. So, may mga layunin ang Pueblo. Ang layunin niya ay pagpapalaganap ng Katolisismo. Ang Pueblo ay ginagamit bilang sentro ng pagpapalaganap ng Katolisismo sa mga sinaunang tao, pagkakaisa ng mga komunidad, pagpapatibay ng kontrol ng Espanya, pagbuo ng mga institusyong pang-edukasyon. So, sa pamamagitan ng Pueblo, nagkaroon ng malawakang epekto ang mga Espanyol sa lipunan ng Pilipinas, partikular sa pulo ng Bohol. So, yun yung Plaza Complex. So, entrada, ang paggamit ng dahas upang maitatag ang mga reductionist. So, yung entrada, yun na yung gumagamit sila ng dahas para mapatupad yung gusto ng mga Espanyol. So, ang reduction ay merong kahalagahan, which is may dalawang kahalagahan ang Espanyol. So, ang una ay pamamahala ng Espanya at ang pangalawa ay pananampalataya.
Ang una is pamamahala ng Espanya. Ang redaksyon ay isang estratehiya ng kolonyal na pamahalaan ng Espanya upang mapalakas ang kanilang kontrol at impluensya sa mga pamayanan sa Bohol. So, pamamahala ng Espanya. So, naging strategy nila ng pag-colonize i-colonize muna ang Bohol kasi nga para mapalakas ang control nila at impluensya sa Bohol. So, yun yung pamamahala ng Espanya. So, pananampalataya. Layunin ng redaksyon na ipalaganap ang Kristyanismo sa mga katutubo sa pamamagitan ng pagtatayo ng simbahan at pagbibigay ng relihiyong edukasyon. So, dito sa pananampalataya, syempre, sa mga katutubo natin, di ba, dito sa Pilipinas, wala silang specific na relihiyon kung nila, kung sino yung sinasamba nila. So, wala talaga silang specific. So, ang Espanya is ging target nila yung mga katutubo para mag ng relihiyon dito sa Pilipinas. So yun yung naging way nila para mapalaganap ang Kristyanismo dito sa Pilipinas. So kung may kahalagahan ang redaksyon, meron din siyang mga katangian. Mga katangian ng redaksyon sa Bohol. Una, sentro ng pamayanan. Pangalawa, simbahan. Pangatlo, istrukturang panlipunan. Pang-apat, ekonomiya. So, sentro ng pamayanan. Ang redaksyon ay binubuo ng isang sentro ng pamayanan kung saan matatagpuan ang simbahan, munisipyo, at iba pang mahahalagang istruktura. So, sentro ng pamayanan. Kung di ba dito sa atin, ang sentro ng pamayanan natin ay yung Batarasa kasi yun yung municipality natin. Yun yung nagtatayong munisipyo natin. So, yun yung sentro ng pamayanan. Simbahan. Ang simbahan ay pangunahing institusyon sa redaksyon. Naglilingkod hindi lamang bilang lugar na pagsamba, kundi pati na rin bilang sentro ng edukasyon at kultura. So, dito kasi, di ba, sa simbahan, parang dito na rin ina-apply ng mga Espanyol noon na ang mga traditions na meron sila, kung ano yung mga cultures na meron sila, parang sa simbahan, parang isa siya sa way na para napalaganap nila yung kultura na meron sila. So, pangatlo is istrukturang panlipunan. Mga hierarkiyang struktura ang redaksyon kung saan ang mga Espanyol at lokal na elitisita ay nasa tuktok at ang katutubong populasyon ay nasa ibaba. So, dito naman sa istrukturang panlipunan, ito yung mga hierarchy ng mga structure ng redaction. So, dito naman, yung Espanyol at saka lokal na elitista ay nasa tuktok at ang mga katutubo ng populasyon ay nasa ibaba. So yun yung istrukturang panlipunan. So, sa katangian ng redaksyon ay ang ekonomiya. Ekonomiya, maitinakdang lugar para sa mga ekonomiya, gawain tulad ng mga pamilihan at mga gawaan upang mapalakas ang kalakalan at produksyon. So, ekonomiya, ito na yung pinagtatrabahuhan ng mga Pilipino, which is yun na yung pinagkakakitaan ng mga Pilipino dito sa atin, yung mga likas na yaman natin. So, dito siya nakapaloob sa ekonomiya. Next is, ano nga ba ang Bohol? Ang Bohol, isa sa mga komunidad na unang nadatna ng puwersa ni Legazpi. Isa sa mga pulong matatagpuan sa gitnang Kabisayaan, mabilis ang daloy ng komunikasyon at transportasyon na mag-uugnay dito sa iba pang mga pulo. So, di ba, kaya nga gusto sakupin ng Espanya yung Bohol kasi nga dito talaga yung may mas mabilis na paraan para makatransact sila ng mga yaman ng Pilipinas. So, yun yung Bohol. So, merong kapaligiran yung Bohol, which is palay, mais, kakao, abaka, asukal, hinabing tela o tehedos di Saba, saguran, mantilis, tuhalas, at saka serbilitas. So, yun yung kapaligiran ng Bohol. Kaya gusto siya sakupin ng Espanya kasi nga ang daming produkto na pwedeng ma-transact sa Spain or sa ibang bansa. So, ngayon naman, talakayin natin si Fyodor Jagor. So, si Fyodor Jagor ay siya ang nagsulat ng Travels in the Philippines.
Halamang ugat tulad ng kamote ay nabubuhay sa buong taon at maaaring anihin pagkalipas ng 4 na buwan. Yun yung quote ni Fedor Tagore. So, reduction sa panahon ng mga Jesuita at Recoleto. So, 1571, ipinagkaloob ni Legazpi ang Bohol sa pangangalaga ng isang enkomenderong nangangalang Rodrigo de Frias. So, noong 1571 daw, si Legazpi pinagkatiwala niya yung Bohol sa kay Rodrigo de Frias. So, noong 1582, nakapagtala ang enkomenda ng Bohol ng 2,000 na pangingisda ang karaniwang kabuhayan. So, parang pangingisda ang pangunahing kabuhayan ng mga taga-Bohol noong 1582. Noong 1599, naging pinuno si Alonso Humanes na mga Jesuitang nagmimisyon. So, Gabriel Sanchez, Alonso Humanes, sila'y namuno doon no 1599. Sila yung Jesuitang nagmimisyon. Sila'y namumuno sa Jesuitang nagmimisyon. So, noong 1612, inulat ni Gregorio Lopez ng 2,200 tribunantes at 12 simbahan sa Bohol, kasama dito ang Siquijor o Isla de Tuegues. So, yun na, sinabi na ni Gregorio Lopez ang na 2,200 yung tribunantes at 12 yung simbahan sa Bohol, kasama na yung Siquijor o Isla de Tuegues. 8 parokya at bisita: Baclayan, Lubok, Doon, Maribuhok, Dawis, Dimiao. Noong 1768, napunta sa pangangalaga ng mga Recollecto yung Dimiao. Yun yung napunta sa pangangalaga ng mga Recollecto, yung Dimiao. Tapos yung Inabanga at saka Jaffna. So, hakbang sa pagtatayo ng mga reduksyon. So, syempre may mga katangian ang mga reduksyon. Syempre, mayroon din siyang hakbang na pagtatayo para mabuo ang reduksyon. So, una dyan ay pamamahala. Pangalawa ay pagpapalaganap ng Kristyanismo. Pangatlo, pagsasanay sa agrikultura. Pag-aapat, pagtuturo ng kulturang Espanyol. Panglima ay pagsasagawa ng regular na pag-aaral. Sunod ay syempre ang naging epekto ng reduksyon sa Bohol. Ano nga ba ang naging epekto nito? Una, kultural na asimilasyon. Ang reduksyon ay nagdudulot ng pagbabago sa kultura ng mga katutubo kung saan ang kanilang tradisyon at paniniwala ay napalitan ng mga Kastilang kaugalian at Kristiyanong pananampalataya. O di ba nga, kasi tinarget nila yung mga katutubo para mapalaganap yung Kristyanismo. So, yung mga katutubo nag-aral ng kultura at ng wika ng Espanyol, kaya yun, naging naisabuhay nila yung kultura na meron ang Espanyol. Pangalawa, socio-ekonomikong pagbabago. Nagkaroon ng pagbabago sa estruktura ng lipunan at ekonomiya sa Bohol dahil sa implementasyon ng reduksyon. Yun na nga, dahil sa reduksyon, nagkaroon ng ekonomiya sa Bohol. Yun yung naging dahilan. Last is edukasyon at relihiyosong pagpapalaganap. Layunin ng reduksyon na ipalaganap ang Kristyanismo sa mga katutubo sa pamamagitan ng pagtatayo ng simbahan at pagbibigay ng relihiyong edukasyon. Yun na, di ba? Sabi ko, kaya napasama kaya may connection yung reduction sa simbahan kasi nga, yung nagbibigay sila ng relihiyosong edukasyon sa simbahan. Doon na po nagtatapos ang aking report. So, thank you.